Pinatipigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumulog sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa bise. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance ang third at fourth impeachment complaints laban sa bise. Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa bise dahil sa pagiging insufficient in form and substance. Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa bise raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. The fourth vice challenge is simple but serious. The House Committee on Justice conduct the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third and fourth impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Anong pagkakaiba ng presidente sa vice president? Hiling nila sa Korte Suprema maglabas ng temporary restraining order at writ of prohibition na pipigil sa impeachment proceedings. Ayon kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon pero pag-aaralan daw nila ito kapag nabigyan na sila ng kopya. Pero hanggat walang TRO, tuloy lang daw ang impeachment proceedings. Ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? Kong Terry, pinag-uusapan pa lang natin kahapon, eto na. Yung pinag-uusapan natin na posibleng tumakbo sa Supreme Court. Well, una sa lahat, kahit ano pa hong i-file ng mga hindi naman hong partido sa kaso na impeachment, hindi ho ito makakapigil doon po sa impeachment proceedings laban kay pangalang Pangulong Sara Duterte, no? So, tuloy ho 'yun. So, unless makakuha sila ng TRO at tingin ko ho, medyo matipis ho yung batayan para magkaroon po ng TRO. Yung po mga subpoena laban sa mga tax documents, SALN at corporate documents bank accounts ni Vice President Sara Duterte ay magtutuloy. At darating po 'yun sa lamesa ng House Committee on Justice para tignan kung yung pong unexplained wealth ay mapapatunayan po mula po sa mga dokumento pong ito. Kung Terry, binabasa kayong statement mo rito, sabi mo, walang legal personality itong mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Paki-expound nga, pakipaliwanag nga ito. Tama ho yun kasi ang sinasabi ho nila, nag-file ho sila ng suit bilang mga taxpayers. No? Pero alam po ninyo, yung tinatawag ng mga taxpayer suit, pwede lang ho yan pag ang pinag-uusapan ho natin, mga illegal na disbursement po ng public funds. No? Diyan lang ho pinapayagan yan. Pagka ho, mag-usapin ho katulad ng impeachment, wala naman tayo pinag-usapan na illegal disbursement of public funds dito. So, paano ho sila magkakaroon ng standing para mag-file po ng ganyan pong kaso? Kung pwede mag-file, wala pong iba kundi siya pangalawang Pangulong Sara Duterte para sa ganyan pong mga pag-question sa House Committee on Justice. Kasi siya ho talaga yung pwede hong maging partido sa ganito pong mga kaso. Pero yung mga abogado, kaibigan, alyado, wala ho yun. Dapat ay basura ho sa pinakamagang panahon ng Korte Suprema yan. Yung pala kahulugan noon. At nangangahulugan nga yung pangalawang sentence sa inyong pangatlo na statement doon sa sentence sa statement niyo, binabanggit niyo na diversionary tactic nga lang ito ng kampo ni VP Sara. Tama ho. Kasi ang sinasabi, ano ho talaga, malaking usapin ho ito, yung impeachment. Hindi naman ho yung Korte Suprema
Hindi ba? Ang platforma para pag-usapan ang lahat ng ito ay yung pong proceedings mismo ng impeachment po natin. No? So, very important po yung pagharap po niya dito po sa very important po yung pagharap po niya dito sa proceedings po na ito. Hindi po sa Korte Suprema yung plataforma para magpaliwanag at para sa pagpapanagot. Oo. Dito sa statement mo, meron lang kaming gustong linawin. May pagkakaiba ba yung usapin ng illegal disbursement of public funds doon sa isa sa nakalaman doon sa complaint na misuse of confidential funds? Hindi ho yun. Yung usapin ho ng disbursement of public funds, yung usapin po talaga ng yung proceedings mismo ang pinag-usapan. Oo. Hindi ba? Kung ang pinag-usapan natin halimbawa dito, yung pagpupondo ho ng gobyerno sa mga items po ng kaniyang budget, wala ho tayong debate ron. Okay. Pero pagka ho ang pinag-usapan ay yung pong proceedings mismo na wala akong kinalaman sa paggastos ho ng pondo ng bayan, katulad ng impeachment, paano ka magkakaroon ng basis no, para ho tumindig bilang petitioner po rito. So, dapat ho talaga ibasura yan sa pinakamagang panahon. At kamusta po ang sentimiento ng komite? Kayo po ba ay maninindigan na itutuloy ninyo yung inyong mandato na sinisiguro ng Korte Suprema? Well, tuloy ho yan hanggang dulo. Kaya ang sinasabi ho natin, ang mandato ng Korte ng Konstitusyon at ng ating pong rules, pwede ho magkaroon ng mga pagdinig. At kasama ho sa kapangyarihan ng pagdinig, yung kapangyarihan po mag-issue ng mga subpoena. Subpoena ho doon sa mga COA reports on the misuse of confidential funds. Subpoena ho doon sa pagbabanta laban sa Pangulo at subpoena ho doon sa mga tax record salin ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mister at ng kanila pong mga kumpanya. Hindi naman kayo nawawalan ng gana na, ito na naman ng kampo ni BP Sara, tumakbo na naman sa halip na sagutin yung mga dapat sagutin, tumakbo na naman at naghanap ng kakampi sa Korte Suprema. Paano naman ho kami mawalan ng gana? Inaantay nga ho namin yung bloodbath eh. Yan ho yung sinabi ng pangalawang Pangulo sa impeachment nung nakaraan. Kaso nga, wala nga Paano ho magkakaroon ng bloodbath kung punta ho ng punta sa Korte Suprema para ho doon sa isang kapangyarihan na within the exclusive power po ng Kongreso mismo. Wala ka naman nakikitang possible na naging issue last year na nagkaroon ng judicial overreach ang Supreme Court sa usapin ngayon ng pagtakbo ulit nila sa Korte Suprema? Well, alam po niyo, medyo nakakatuwa na nga ho yung kampo ho ng pangalawang Pangulo kasi noong nakaraan, nagpunta ho sila sa Korte Suprema dahil sobrang nagmamadali ang Kongreso raw. Hindi ba? Ngayon naman ho na sobrang nag-iingat at nagmamabagal ang Kongreso dahil ayaw niya ho magkaroon ng violations of due process, parang ayaw din nila. So talagang malinaw ho dito na ang talagang objective nito pong petition na ito ay para takasan na naman po muli yung pong pananagutan dito po sa impeachment proceedings. Ang lunsaron po ng pagpapanagot wala ho sa Korte Suprema. Nasa House Committee on Justice po yun sa ngayon. Doon ho siya magpakita. Doon niya ho yun harapin. So anong possible na, kung sakali man, no? Worst case scenario, sa nilalaman ng ating konstitusyon, sakali mang panigan na naman ng Korte Suprema itong petisyon? Tingin ko naman ho, masyado manipis, no? Yung batayan po para pumunta sa Korte Suprema ngayon. Wala hong legal standing. Ito pong mga abogado at mga kalyado ng pangalawang Pangulo. Tingin ko mababasura ho yan sa pinakamaagang panahon. Pero kung dumulog naman po yung kanyang mga abogado, kasi nga po, nauna na rin doon sa kanilang press conference na sinasabi na unconstitutional itong isinasagawa ng House Committee on Justice. Hindi, wala akong problema. Malaya naman ho sila magkaroon ng maling posisyon at maling opinion. Hindi ba? Pero ang sinasabi ho natin, ang tamang tao para ho mag-subject ng isang constitutional question on the matter of the House Committee on Justice proceedings, hindi ho sila, kundi yung pangalawang Pangulo mismo. Hindi ba? So yan po, panggulo lang talaga yan. Wala silang legal standing, dapat ibasura po ng Korte Suprema. Nakikinig yata ngayon, nakakita ng idea, Kong Terry. O ganun ang gawin natin, yung sabi ni Kong Terry sa DCMM. Wala akong problema. Malaya ho silang gawin yan. In fact, yan naman ako yung sinasabi ng mga abogado mismo ng pangalawang Pangulo kahapon na talaga hong kasama ho sa kanila pong tinitignan yung pong pagdulog sa Korte Suprema. So malaya ho silang gawin yun. At handa naman ho yung Kongreso at yung pong komite mismo na harapin ho yan in each and every arena, in each and every platform. Kung sakali man mangyari ulit ito na pinangangambahan ng marami na, baka kampiyan na naman ng Korte Suprema yan, may saysay pa ba yung impeachment?
Mahirap po nga paunahan yung Korte Suprema kung ano ho yung kanila pong gagawin. No? Pero katulad ng binabanggit ko kanina, kung wala ho nga legal standing, yung pong mga nagpipetition, bakit ho ito hahayaang tumawid at magtuloy? Yun ho yung munang kailangan i-resolve ng Korte Suprema sa pagkuha po nitong petition po na ito. Ano yung batayan para pakinggan at the very first instance ito pong petition na ito, kung hindi naman po yung pangalawang Pangulo, yung po nga nagpunta sa Korte Suprema para questionin po yung proceeding. Nagkausap na kayo ni Chairperson Luistro, Kong. Meron na hong nailabas yung Justice Panel na posisyon. Ano? Ang sabi naman ho nila, talaga hong antayin ho natin yung pong palitan ng mga sagutan dito sa bagay po na ito. Pero unless and until meron pong temporary restraining order laban sa komite, tuloy po yung mga pagtinig. At more importantly, lahat po ng mga sinabi na pong mga dokumento at mga witnesses, talagang papaharapin po namin yan pagka dumating po yung susunod pong pagdinig sa April 14. Ano kaya possible na i-TTRO ng Supreme Court dito? Hindi, ang pinapatiyar ho nila yung buong proceedings. Meron Ay, silang buong question sa proceedings na. Yung kapangyarihan na magsapina, yung kapangyarihan po ng komite na gawin po itong mga pagdinig. Ayan pong kabuuan po yung sina-challenge nito pong mga abogado at alyado po ni Vice President Duterte. Di po ba delikado na president ito? Na baka mamaya, kunwari, merong ibang mai-impeach sa mga darating na panahon kapag ito'y pinagbigyan, ang ending kahit sinong taxpayer pala pwedeng pumunta sa Korte Suprema para ipatigil ng impeachment complaint. Well, ayun na nga ho yung mga dangers po nito. No? Pero again, mataas ho yung pagtitiwala ho natin sa Korte Suprema na hindi ho sila makialam sa isang bagay na exclusive power po talaga na Kongreso. Di ba? Talagang ang pagtatakda ng impeachment proceedings bago ho yung trial, sa Kongreso ho mismo yun. So mataas ho yung pagtitiwala natin, kumpiyansa, nagagalangin po ng Korte Suprema yung pong kapangyarihan ng Kongreso ito. Ayan, sige po, patuloy po tayong magbabantay at aabangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Kong Terry. Kong Terry, thank you Maraming salamat. Yan Rapon. po si Congressman Terry Redon, ang kinatawan ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Hindi nangangahulugan ng suspensyon ng mga tungkuling konstitusyonal ang paghahain ng isang petisyon. Ito ang pahayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Sa kabila ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na naglalayong pigilin ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga petitioner, umabuso nila sa kapangyarihan ng House Justice Committee at tinalikuran ang mga pamantayang itinakda ng saligang batas at House Rules on Impeachment nang ipahintulot nito ang pagpapatuloy ng proseso ng pagtalakay sa reklamo na ayon sa kanila ay dapat na isantabi na. Tinawag din ng mga itong double standard ang impeachment proceedings at fishing expedition ang pagpapasapina ng House Justice Committee sa mga dokumentong wala sa original na mga reklamong impeachment. We are asking the court to decide something more fundamental. Whether the House Committee on Justice may keep defective, questionable complaints alive by changing the standard, relaxing the rules, and using subpoenas to search for the proof the complaints fail to allege. If accountability is to proceed, it must proceed lawfully, constitutionally. If impeachment is to proceed, it must proceed constitutionally. The Constitution allows impeachment, yes, but it does not allow impeachment by fishing expedition. Tugon naman ni Congresswoman Luistro, hanggat walang inilalabas na direktiba ang Korte Suprema, tuloy ang Kamara sa pagpapatupad ng kanilang mandato. And we cannot stop them at any stage of the proceeding from resorting to measures like petition, no? However, in as far as the Justice Committee is concerned, we are merely following the rules of impeachment
which was approved and adopted pursuant to the power that was given under the Constitution. Kasabay nito, binigyang diin din ng mambabatas ang buo nitong paggalang sa Korte Suprema bilang pinal na tagapasya sa mga usaping konstitusyonal at legal. Handa rin anyang sundin ng House panel ang anumang ilalabas nitong desisyon. Ganito rin ang paninindigan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, miyembro ng House Justice Committee. Hindi naman natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang daan na gustong tahakin, no? Pero kami, hanggat hindi ito pinatitigil, hanggat walang TRO na nilalabas, ang Korte Suprema, magtutuloy-tuloy lamang ang aming pagdinig dito sa Kamara. Pero giit nito, kinukumpirma lamang ng petisyon ang matagal na nilang hinala umpisa pa lang na takot na umano si VP Duterte sa isang pagliliti sa Senado. Taliwas sa una nitong sinabing gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. Naniniwala naman si Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon na miyembro din ng House Justice Panel. Diversionary tactic ang petisyon upang ilayo umano ang atensyon sa impeachment proceedings laban kay VP Duterte.